Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys. Pag-uusapan natin ngayon ang kanilang pagbabalik. Kung sino to, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre, usapang Miss Universe Philippines tayo ngayon. Ito nga, matunog nga na balita na may nagbabalik nga dito sa Miss Universe Philippines. At ito ang yung mga kandidata na sumali na rin dito sa Miss Universe Philippines. Ito nga ay wala nang iba kundi si Chela Grace Falconer at saka si Annabelle McDonald. Yes, si Chela ay naging kandidata na dito sa Miss Universe Philippines dahil nga hindi nga pwede na direktahan na mag-a-apply as a candidates. Ang kandidata ngayon na Miss Universe Philippines ay kailangan dumaan ka muna sa sa regional pageant or doon sa provincial pageant na tinatawag. Ayun talaga ang rules ngayon na magiging isang kandidata ng Miss Universe Philippines. Kaya naman, si Chela Grace Falconer ay nandirito ngayon sa competition ng Miss Cebu, kung saan siya ang pambato ng City of Naga. O, di ba? So, malaki ang chance na manalo ni Chela Grace Falconer dito sa Miss Cebu ngayong taon na to dahil nga alam naman natin na talagang magaling ang kanyang com skills at wala naman akong masabi sa ganda na meron siya. At kung sakaling papala rin siyang manalo dito sa Miss Universe Naga, I think siya ang magiging representative ng Cebu para sa Miss Universe. So malaki yung chance talaga ni Chela Falconer na makabalik dito sa Miss Universe Philippines ngayong taon na to bilang representative ng Cebu. Ay nako, excited ako dyan. And then, isa din kandidata na mula naman sa Miss Universe Philippines din na naging Miss Charm Philippines at naging Miss Charm first runner-up ay ito nga ay si Annabelle McDonald, kung saan naman napabalita nga na sumali sa Binibining Sindangan. Ito nga ay ginaganap ngayon sa kanilang probinsya para sa kasi yung mananalo dyan, ipapadala sa Miss Universe Philippines. So, yun. So, syempre, malakas ang laban dyan ni Annabelle McDonald. At sure na sure ako na siya ang magwawagi dito. Diyos ko naman, sino ba naman tatanggi sa talino, sa ganda, sa galing, di ba? So, wala na. Ito na talaga ang panalo. Hindi ko lang maintindihan kung bakit sila nagkakaroon ng mga ganitong pageant. Pagkatapos, pwedeng magsisalihan yung mga nagsisalihan na sa international pageant. Pagkatapos, yun yung ipapanalo nila. Kawawa naman yung mga kalaban nila. Pero syempre, challenge yon para sa mga makakalaban nila. Kung talagang magaling sila, di mananalo sila, matatalo nila to. Di ba? So yun, so ang hirap. Kung iisipin mo, sabi nga nung iba, di sana nag-direct na lang sila sa Miss Universe Philippines. Kawawa naman din kasi yung mga kandidata doon kung sila ang kalaban. No choice. Sumali, di ba? So, parang sa Cebu lang yan. Kanya-kanyang eksena. Pero syempre, pwede pa rin namang matalo. Pwede pa rin namang talagang hindi sila pala rin na maipadala. Kasi kung may ibang kandidata na much better sa kanya, yun yung ipapanalo. Pero ang tingin ko naman dito kay Annabelle McDonald at saka dito kay Chela Falconer ay wala akong masasabi. Kay Annabelle McDonald, parang feeling ko madali sa kanyang makukuha yung titulo dito sa nilalabanan niyang pageant. Pero si Chela Falconer, medyo mahihirapan siya kasi alam naman natin ang Miss Cebu, hindi rin basta-basta at yung mga kandidatang nagsisalihan dito matitindi din, di ba? So yun, so tingnan natin. Pero sabing ganon, pag nagkataon sila ang magtatapat sa Miss Universe Philippines, Mama Sam, sino daw ang gusto ko? I think it's ako ang tatanungin ninyo. Siyempre gusto ko si Annabelle McDonald na ipadala natin sa Miss Universe. Actually, silang dalawa gusto ko eh. Pero kasi iba kasi yung beauty ni Annabelle McDonald plus meron na siyang experience din as a
candidate sa international pageant. So, alam niya na kung ano yung gagawin niya. So, nag-first runner-up siya sa Miss Charm. Maganda yon para maging profile niya dito sa Miss Universe. Kasi ang mga nananalo ngayon ng Miss Universe, katulad niyan, galing sa Miss Grand, galing sa Miss World, di ba? So, ngayon, baka galing sa Miss Charm. At malaki yung chance kasi maganda talaga si Annabelle. And she know how to compete talaga sa international pageant. Pinabilib din ako nito. Plus, makuda. Kung sakaling papasok siya sa semifinals and then may makuda. Pero, syempre, hindi mo rin pwede underestimate si Chela Falconer kasi magaling din talaga. But, I think I go for Annabelle McDonald. Kasi, iba si Annabelle. Sobrang may height. Tapos, magaling kumuda. Plus, may beauty. And then, I think, it's time naman na magpadala tayo ng Mestiza Beauty dito sa Miss Universe. Kasi etong mga nakaraan, ang pinadala natin ay, di ba, galing tayo sa Oriental Beauty. Tapos nagpunta tayo sa, sa Oriental Beauty and then Black Beauty. So ngayon, I think it's time na para magpadala na ulit tayo ng Mestiza Beauty. So malaki yung chance talaga ni Chela at saka ni Annabelle para sa competition ng Miss Universe kasi iba yung beauty nila. Sobrang mestiza talaga na alam mo yun, pwedeng makipagsabayan. Ang kay Chela kasi, ang problema ko lang kay Chela medyo maliit. Si Annabelle matangkad. And then gusto ko kung magpapadala na tayo sa Miss Universe, syempre dapat matangkad at talaga maganda. So, yung category, actually maganda din si Chela eh. Pero yung kumbaga, yung beauty kasi, nandoon. Pero kung may mahahanap pang iba, di ba? Tingnan natin kung sino yung makakalaban nila. But kung mananalo itong si Annabelle McDonald, ay nako, ang bongga niyan. At parang feeling ko, kaya niya ang Miss Universe. Di ba? So, yon. So, tingnan natin. Kasi medyo maraming kandidata ngayon ang Miss Universe Philippines na alam mo yon mula sa iba't ibang probinsya na magdadatingan. So sabing ganon, dapat ba veterana na naipadala natin sa Miss Universe? I think kung kaya ng veterana talaga na lumaban at kaya niyang i-transform yung sarili niya, gawin niya. Kasi kung veterana ka at galing ka na sa ibang pageant, ayusin mo yung sarili mo na para makapag-compete ka ng todo. So, tingnan natin. Ako, para sa akin, konting transformation lang kay Annabelle McDonald. Ay, naku, winner to. Iba kasi yung ganda ni Annabelle, tapos iba yung talino. So, parang feeling ko, it's time na i-try naman natin yung ganitong beauty at Mestiza Beauty. Sabing ganon, kung si nga, hindi din naman sinuwerte, si Celeste Cortesi. Ako, para sa akin, si Celeste naman ay iba naman yun. Kasi during time ng Miss Universe, ng time ni Celeste, medyo mahigpit din kasi yung transformational leader. At hindi talaga pasok doon si Celeste Cortesi. Pero kung kay Kun-an ngayon, tapos isasali mo si Celeste Cortesi, I think papasok sa semifinal si Celeste. Sa totoo lang. Kasi nung time na yun, nakikialam noon si Amy. So si Amy talaga yung nasusunod na gusto niya ang candidates may pinagmulan yung background. Kumbaga parang ang gusto nilang ipakita sa mundo na talagang very transformational leader siya. Hindi lang siya beauty queen, kundi transformational leader. So ngayon, basta maganda ka, panalo ka. So, dapat magpadala na tayo ng mga Mestiza Beauty naman para sa Miss Universe para alam mo yun, makapenetrate tayo ng bongga-bongga. Pero sabi ko nga, kung may makikita pa tayong kandidata na alam mo yun, na medyo iba yung dating, why not, di ba? But for now, dito sa dalawang kandidatang to, I'm so excited kay Chela at saka kay Annabelle. Pero mas excited ako, aminin ko sa inyo kay Annabelle McDonald. Kasi si Annabelle kasi iba yung atake. But si Chela maganda din, iba din yan. But si Chela, I think, pwede siya sa supranational. So, tignan natin, di ba? Kasi ang Miss Universe naman, may rami pa namang mga corona din na ibinibigay. And then, I think may chance din na makuha nila si Chela Falconer as a queen. So, ngayon, meron tayong supranational dyan, meron tayong Miss Eco. So, I think, makukuha pa rin. So,
huwag kayong mag-alala. But for universe, I go for Annabelle McDonald kung sasali siya. Pero abangan natin kung sino pa yung mga darating. Dapat tingnan muna natin silang lahat. But for now, nakikita ko malaki yung chance ni Annabelle McDonald na maging represent niya ang kanilang lalawigan dito sa Miss Universe Philippines. Kayo guys, ano guys ang tingin ninyo? Tingin ba ninyo dapat nga ba talaga na tayo magpadala ng Mestiza Beauty sa Miss Universe? Tingin ninyo kaya ba ni Annabelle McDonald kung sakaling siya ang tanghaling Miss Universe Philippines in the future or itong taon na to? So comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yon. So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.